530 milyon. 600 milyon. Tatay, 10 bilyon, basta't mabili natin ang batong ito. Makakakuha tayo ng malaking pondo para makabangon muli. Tatay, huwag mong pakinggan ang kapatid mo. Ang batong ito, pahihirapan nito ang pamilya Tang. Masamang pangitain. Ang pamilya Tang ay may swerte. Si Yu Chen ang nagaantiya. Siguradong yayaman tayo kapag nabili ito. Ang batong ito ay galing sa Haojiang, makinis at siksik ang balat. May guhit na ahas sa palibot, puno ng bulaklak, at ang bintana ay nasa guhit mismo. Makikita ang berde, malinaw at matingkad, halatang glass type, imperial green. Ganitong klaseng Dragonstone. Hindi lang sa Jiangcheng, kahit sa buong bansa. 10 taon bago makakita ng ganito. Tatay, totoo ang sinasabi ko. Tama na, simula nang ampunin ka ng pamilya Tang. Paulit-ulit ang maliliit na problema. Huwag mong hadlangan ang aming pag-unlad. 10 bilyon ang batong ito, kukunin ng pamilya Tang. Ang laki ng pusta ng pamilya Tang. Maliban kung perpektong walang depekto, purong imperial green. Kahit isang bitak lang, siguradong malulugi tayo. 10 bilyon isang bises na benta. Binabati kita pamilya Tang sa 10 bilyon. Imperial green na bato. Gusto nyo bang putulin dito mismo? Putulin dito mismo, pa makita ng mga walang alam. Kung ano ang hitsura ng pinakamagandang jede. Ang pamilya Tang, ikaw ang aming swerte. Malapit na tayong maging pinakamayaman sa mundo. Sumpa. Ang swerte ng pamilya Tang ay tuluyan nang nawala. Tang Jingran, panoorin mo lang kung paano ko huhukayin ang pambihirang kayamanan. Bato. Ang ganda ng bintana, walang kahit katiting na berde. Isinangla ng pamilya Tang ang lahat ng ari-arian. Para lang sa isang walang kwentang bato. Yu Chen, hindi mo ba sinabing ang batong ito ay may pinakamagandang imperial green? Imposible. Paano nangyari? Ang pamilya Tang, inubos ang kayamanan para sa marmol. Naku, nakakalungkot at nakakatawa. Bato. Isang bato lang pala. Gusto ka o. Ano ang silbi ng walang kwentang batong ito sa akin? Takaw sa pera. Sarili mong kasalanan. Ikaw ang malas, sinira mo ang pamilya namin na Tang. Ayaw mong magbago. Hinampas mo ang aking Yochen. Lalabanan kita, Zaloka. 1 bilyon, ibalik mo ang 1 bilyon. Dapat hindi ka na lang kinuha ng mga magulang ko. Malas, mamatay ka na. Sa buhay na ito, para mabayaran ang utang na loob kay Lolo Tang. Nawala pa ang buhay ko. Kung may babalik lang ang panahon, hindi ko na. Tang Yingran. Geising. Puro tulog ka na lang, walang kwenta. Malapit nang umuwi ang tunay kong anak. Dali, maghanda ka ng regalo. Tang Yuchen, umuwi ka na. Nag-reincarnate ako. Nag-reincarnate ako sa araw na kinuha si Tang Yuchen pabalik sa pamilya Tang. Noong araw na kinuha siya pabalik sa pamilya Tang. Noong taglamig na iyon. Ako Eng. Kumuha sa iyo mula sa Niebi, alam kong hindi ka.
Ordinaryong bata. Pakyos up. Ingatan mo ang kayamanan ng pamilya Tang. Utang na loob sa pagligtas ng buhay. Ito ang kapalit. Isang butil ng bodhi, isang malaking sakuna ang may iwasan kapag naubos na ang mga butil. Tapos na ang utang na loob. Ang ibig sabihin ni Lolo ay ampunin ko siya. Kapalit ng nawawalang Yuchen. Noong narumpa ako gamit ang pulseras, ibinuklod ko na ang sarili ko. Sa kapalaran ng pamilya Tang, hindi ako makakaalis hanggat hindi naubos ang mga butil. Hindi mamamatay ang pamilya Tang, 5 pagkakataon na lang ang natitira. Kapag naubos na ang 5 butil ng bodhi, tapos na ang lahat. Malaya na ako talaga. Aray. Aray kao. Yuchen, alam mo ba, noong pag-uwi mo, nakapirma tayo ng kontrata sa bato na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ang tatay mo, nasa eroplano papunta sa pagpirma ng kontrata. Ikaw talaga ang swerte ng pamilya Tang. Kontrata sa bato na nagkakahalaga ng 1 bilyon, ito ang swerte ng pamilya Tang. Malinaw na 1 butil ng perlas ang ginastos ko para dito. Ngayon, ito na ang naging narito ng masamang bituin na ito. Nakakatawa talaga. Mula pa noong bata ako, sinasabi na ng maestro na ako ay taong puno ng biyaya, na kayang magdala ng swerte sa mga nakapaligid sa akin. Basta tapat kayo. Sa pagmamahal ninyo sa akin, tiyak na sa tulong ko, mas lalong giginhawa ang pamilya Tang. Si. Nanay, ang init sa labas. Dali na, isama na natin si Yuchen para makita ang kanyang bagong tahanan. Tara na. Kapag pumasok ang masamang bituin na ito, malapit nang mawasak ang pamilya Tang. Kapag pumasok ang masamang bituin na ito, malapit nang mawasak ang pamilya Tang. Kuya, naiinggit ka ba sa akin? Ayaw mo bang umuwi ang anak ng kapalaran na ito? Anak ng kapalaran na ito? Siya ay nababalot ng masamang espiritu, tunay na nagdudulot ng kapahamakan. Ang pagpasok niya sa pamilya Tang ay parang paghuhukay ng sariling libingan. Natatakot ka ba na pagbalik ko, kukunin ko ang iyong buhay? Kuya, ako, hindi ko alam kung saan kita nasaktan. Ang pagbalik ko sa pamilya Tang ay para lamang kilalanin ang aking mga ninuno. Hindi ko na naising agawin ang pagmamahal na para sa iyo. Tang Yingran, sino ka ba para mag-isip and ganyan? Sa unang araw pa lang ni Yuchen dito, hinamon mo na siya. Ang sinasabi ko ay totoo. Tang Yingran, gayon lang bumalik si Yuchen. Dapat nating siya ay pagbigyan, huwag mong ipakita ang pagiging makapangyarihan mong kuya. Nanay. Ate. Hindi ko inakala na ganito kasama ang pagtanggap sa akin sa pamilyang ito. Kung ganito rin lang, mas mabuti pang umalis na ako. Aysa sa mga susunod na araw, ay pagtitiisan ako ng kuya ko. Huwag kang magsalita ng patalim, ako ang bahala sa iyo. Ikaf. Kung gusto ninyong maghukay ng sarili ninyong libingan, bahala kayo, pero sino mang muling lalapastangan sa akin? Pagsisisihan niya. Tang Yingran, traidor ka. Walang utang na loob, pag-usapan natin ito sa susunod. Naku, Yuchen, tara net umuwi na tayo. Kapag natanggap ko ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 1 bilyon para sa mga bato, hindi lang mababawi ng pamilya Tang ang mga pagkalugi nitong mga nakaraang taon, kundi mabubuo rin ang ganap na kontrol sa pamilihan ng mga mamahaling bato sa Jiangcheng. Huwag sana itong masira.
kakabalik lang ni Tang Yuchen, ay nagdala ng isang malaking sakuna sa pamilya Tang. Kapag naubos na ang natitirang pagkakataon, matutupad ko na ang pangako. At hindi na ako maapektuhan. Ako. Buhay pa ako. Mga kagalang-galang na pasahero, dahil dadaan ang eroplano sa lugar ng kulog. Para sa kaligtasan ng lahat, babalik tayo sa pinanggalingan. Naku, kakatake off lang, naabutan na ng aksidente itong eroplano. Kapag bumalik sa Jiangxi di pa mag-ayos, yung 1 bilyon na order na kakakuha ko lang, hindi ka o naabutan. Wow! Ito ang top of the line na sports car, yang streamline na itsura. Yang exaggerated na harap, ang ganda. Kuya, inggit ako sa'yo, nakakapagmaniho ka ng ganito kagandang kotse. Hindi tulad ko, hirap na hirap makauwi, wala man lang disenteng. Sasakyan. Kulang sa pag-iisip ni nanay, biglaan kasi at walang preparasyon. Kaya, ganito na lang, ipapasya ko na para kay Jingran. Ipapasa ko sa'yo ang kotse na ito. Tutubea, ni? Mahal na mahal kita. Kuya, binigay na sa akin ni nanay ang sports car. Hindi ka magagalit, di ba? Magagalit? Paano naman? Kung luluhod ka at magmamakaawa ng 100 beses, baka pwede kong ipagkaloob sa iyo ang kotse. Eh, Kung patuloy kayong magkakadikit sa kanya, baka malagay kayo sa panganib. Mga sinungaling, huwag kayong magkalat ng sismis. Kung magpapatuloy kayo, hindi ako mag-atubiling palayasin kayo. Nay, pinapagawa ko na sa katulong ang isang malaking hapag ng masasarap na pagkain. Para salubungin si Yuchen, pero huwag mo siyang payagang kumain sa mesa. Pagutumin mo ng ilang araw, titino yan. Halika, tara na. little cutie, yung Zipa Montag is aakin, babayaran Montag, yan. Nang higit pa sa ginawa mo. Ate. Linlin. Nawala na naman ang isang perlas, 3 na lang ang natitira sa pamilya Tang. Linlin. Buti na lang nahinto ka ni Yuchen, kung hindi. Nadurog ka na sana. Mukhang si Yuchen. Ang swerte ng pamilya natin. Sa tingin ko, dahil sa'yo kaya bumagsak ang istante. Malas ka, Kazi. Sa susunod, lumayo ka sa akin. Tay. Sasabihin ko sa inyo, kanina, natakot ako ng husto. Linlin, ano ang nangyari sa'yo? Tatay, okay lang ako. Muntik na akong matamaan ng istante. Counting gas-gas lang. Yung paborito mong ampong. Sabi niya may malapit na trahedya sa pamilya natin. Muntik mo nang hindi makita si Linlin. Malapit na trahedya? Sabihin ko sa inyo, noong nasa eroplano ako, bigla na lang nawala ng kontrol at bumagsak. Ako rin. Muntik na rin hindi makabalik. Ano? Ang coincidence naman. Tagay. Simula nang umuwi si Yuchen, pang. Lahat ng gusto natin ay natutupad. Ngayon, nakapirma ako ng kontrata na worth 10 bilyon. Sana tulungan ni Yuchen ang tatay. Na makumpleto ang kontrata ng maayos at huwag magkaroon ng mga problema. Kung may pangangailangan ang pamilya Tang, tutulungan ko sila. Kamakailan, lugi ang koleksyon ni Ed ng 10%. Yuchen, pakiusap tulungan mo si Ed. MM. Ang kumpanya ni nanay, may mga materyales na nahihirapan sa approval. Anak, kailangan mong tulungan si nanay na malampasan to. Sige. Totoo kaya ang sinabi ni Jingran? May malapit na trahedya talaga ang pamilya natin. Sa mga nakaraang taon, para umunlad ang pamilya Tang. Maraming masamang karma ang naipon, kaya't sunod-sunod ang problema. Ako ang gumamit ng kapalaran.
para protektahan ang pamilya Tang at malampasan ang mga pagsubok. Dahil sa huling habilin ni Lolo Tang, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan isang huling beses. Para maintindihan nila, Nakakatawa. Si Yuchen ang tumulong sa atin. Kung wala siya, malamang si Tatay at si Linlin ay hindi nakaligtas. Kung hindi natin sinundo si Yuchen, malamang patay na ako sa aksidente sa eroplano. Salamat es ayo, Yuchen. Kaya nakabalik si Tatay para makasama tayo. Noong unang araw ni Yuchen sa bahay, sinagip niya tayong lahat. Mukhang magiging masaya at unlad ang pamilya Tang. Patuloy na angat. Masaya ako na natulungan ko si Tatay at Ete. Ang pagbalik ko sa pamilya Tang ay hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya. Maganda ang sinabi mo. Ha ha ha. Kuya, basta't mabuti ka is aakin. Matatanggal din ang malas mo at magkakaroon ka ng swerte. Sabihin mo, ngayon ay araw ng swerte para sa buong pamilya natin. Nakaligtas sa malapit na aksidente, tapos may anak ng swerte pang pumasok sa bahay. Totoo lang. Dapat nga ngayon din natin dalhin si Yuchen. Sa kasino pa kumita ng malaki. Pa ang pamilya nating Tang. May puhunan na para bumangon muli. Tama si Papa. Huwag nang patagalin, alis na tayo agad. Malapit nang yumaman ng husto ang pamilya Tang. pero kayo ngayon, puno ng malas at sunod-sunod ang problema. Kapag lumabas kayo, malaking peligro ang harapin. Kung ayaw niyong mamatay, dapat kayo lang sa bahay. Tigilan Montag yang panggunggulang Montag. Kuya, hindi mo dapat idamay sa inggit mo. Ang relasyon namin, pa isumpa silang mamamatay. Bastos ka! Hanggang ngayon sinusumpa mo pa kami. Zimulan gayon. Si Yuchen na ang papalit sa iyo bilang ampon. Paalagaan ang mga ninuno ng pamilya Tang. Lumayas ka na sa bahay ng Tang. Ano ba ayan? Ang haling tapat, biglang kidlat? At natanggal pa ang lumang plaka ng pamilya. Baka hindi nga dapat tayo lumabas ngayon. Wala nang pag-asa, ayoko nang sumama. Kuya, samahan mo na kami. Para makita mo mismo kung paano dadalhin ni Yuchen ang swerte. Yumaman ng husto ang pamilya Tang. Sobrang daming pera, hindi mauubos. Mapa, una na akong magmamaneho. Ziga! Akala mo talaga ikaw na ang pangalawang anak ng pamilya Tang. Tingnan natin kung hindi kita mapapahama. Tatlong pagkakataon na lang, malaya na ako. Kitang-kita ko, puro kayo malas. Kapag nagmaneho kayo, baka hindi na kayo makakain ng hapunan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang Cesar Casino ay 10 kilometro ang layo. Kung hindi tayo magmamaneho, maglalakad ba tayo? Nandito si Yuchen, puno and Gezuwerte. Kapag pumunta tayo sa kasino, parang pera na lang ang kukuha sa atin. Dapat nating samantalahin itong bihirang pagkakataon para yumaman. Yuchen, bilisan mo ang takbo. Ziga! Hala! Parang nawawalan ng kontrol ang sasakyan. Hindi ko mapigilan. Sa araw na ito, muntik na akong mamatay ng 2 bises. Tang Jingran, gusto mo ba akong patayin? Kahit ayaw mong bumalik ako sa pamilya Tang. Hindi mo dapat kunin ang manibela para patayin tayong lahat. Hala, nagawa nating malaking kasalanan. Parang sasakyan ng pinakamayamang pamilya Zhao. Tang Jingran, bumaba ka na at humingi ng tawad sa pinakamayaman. Pasensya na talaga. Ginong Zhao, nasaktan po ba kayo? Ginong Zhao, Ginong Zhao. Kasi po yung kuya ko, siya po ang biglang humawak ng manibela kaya nasaktan. Ang sasakyan ninyo.
Kung may mangyari man kay Ginoong Zhao, hindi namin kayang bayaran kahit ibenta namin lahat. Oo. Tama po kayo. Papatabarin ka o ang anak ka o. Kay Ginoong Zhao. Bilis, humingi ka ng tawad. Ginoong Zhao, pasensya na po. Bakit pamilyar ang mukha na ito? Parang nakita ko na ito dati. Kung ang paghingi ng tawad lang ang solusyon, di wala nang kailangan ang mga kasama. Alam nyo ba, na kung hindi lang sa huling sandali, ang sasakyan ninyo ay umiwas ng kaunti. Baka si Ginoong Zhao ay... Ginoong Zhao, kayo po. Huwag na ninyo pansinin ang maliliit na bagay na ito. Ihatid nyo na ako. May mahalaga akong kailangan patunayan. Oo. Iba talaga ang mayaman, ang galing at ang pag-isip. Tara na. Kailangan na rin naming umalis, naghihintay na ang mga bisita. Muntik nang mamatay ang buong pamilya tang dahil sa iyo. Gusto mo pang sumakay? Tol, isa mo ang pinto. Lakarin niya papuntang kasino. Kuya, malapit lang naman ang kasino. Paana rin itong ehesisyo. Dalawang pagkakataon na lang ang natitira. Sa pagkakataong ito, swerte ni Yuchen ang tumulong sa amin para malampasan ang pagsubok. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Ginoong Zhao, ang pinakamayaman, ay kilala sa pagiging mahirap kausap at mainit ang ulo? Kung hindi dahil sa swerte mo, Yuchen, baka nalugi na ang buong pamilya namin dahil sa iyo. Mapa, malapit na ang kasino, umupo kayo na maayos. Naalala ko na, siya pala, ang pamilya Zhao. Ay may pagkakataon na muling umangat. Ginoong Tang, galing nyo pa rin tulad ng dati. Ha ha ha. Ingsan, ngayon ang pamilya Tang ay bumalik na ang tunay na swerte. Hindi lang 3 bises kayong nailigtas, kundi pinanalo pa ang 9 na bises. Tumaas ang puhunan ng 200 bises. Ang galing ng swerte. Sana sa hinaharap ay tulungan nyo pa kami. Sa pagbalik ng swerte, ang pamilya Tang ay tiyak na angat. Ha ha ha. Ingsan, may gusto na ba? Ang pangatlong anak, may anak akong babae. Maganda. Huwag kang ganyan. Sige, pag-usapan natin. Ha ha ha. Kuya, nakita mo takpi ha? Ang pamilya Tang ay umangat dahil sa swerte ko. Siyam na sunod na panalo, ngayon ang pundo ng pamilya Tang ay sapat ng mangibabaw sa buong Jiangcheng. Yuchen, ikaw na ang magdial ng huling baraha. Ngayon, ito na ang sandali. Naakyat ang pamilya Tang sa tuktok ng Jiangcheng. Gusto kong narito ka para maging saksi. Sige, PA. HMP. Ang blind open na to, double ang premyo kapag nanalo, di ba? Mukhang hindi lang. Si Tang Yuchen ang pabigat sa pamilya Tang. Pati itong mga to nagtutulungan para lokohin ang pamilya Tang. Ang kinsan, ang sugal ay sumisira sa sarili at sa iba. Kung ayaw mong mapahiya ng husto, mas mabuting tingnan mo ang iyong baraha. Hindi na kailangan. Basta nandito si Yuchen. Walang mangyayaring hindi inaasahan. 3 bilyon pa. Diyos ko,
Hindi man lang tiningnan ni Patriarch Tang ang kanyang baraha, pero ganoon kalaki ang taya. Zinobea naman sila, may. Suwerte sila sa pamilya. Kung ako ang may ganoong kapalad, itataya ko rin ang lahat ng ari-arian ko. Dahil na rin sa testamento ni Lolo Tang, babalaan ko kayo ng huling beses. Ang swerte niyo noon ay dahil sa pulseras na ito na pumipigil sa masasamang kapalaran. Kung ipipilit niyong magsugal pa, wala nang pag-asa ang pamilya Tang. Tama na. Kay Demonyong Trader ka. Nandito ka lang para manggulo. Mukhang ayaw mo talagang. Yumaman ang pamilya Tang. HMP. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Asumpa ang pamilya Tang. Lumabas ka na at huwag mong istobo ang kita kao. Sampung bilyon pa. Doktor. Totoo bang may cancer ang lolo ko? Early stage. Buti na lang nagapan at nakagawa ng minimally invasive surgery. Makakauwi na siya pagkatapos ng 4 o 5 araw sa ospital. Basta't magpahinga ng maayos, maliit ang sansa ng relapse. Salamat, Doc. Zia. Lolo. Zia. Oo, Zia. Hanapin mo siya. Lolo, sino siya? Bakit mo siya hinahanap? Ay. Siya ang pinili ng kapalaran. At siya rin ang pinagmulan ng kayamanan ng aming angkan Nazhaw. May isang linya ng mga diwata na naghahawak ng kapalaran. Isang lahi lamang ang nagmamana nito, at par-pareho ang itsura nila. Noong una, isa lamang akong kutsero. Pero nagkataon, nakilala ko siya at kumita ng kaunti. Isang maliit na kapalaran na nagdala sa akin sa kasalukuyan. Ang Zhao Group, ang numero 1 sa Asya. May ganito palang tao sa mundo. Lolo Zhao, yung gold store na pupuntahan natin. Nagkasunog bigla. Buong kalye ay naka-lockdown at maaming namatay, Kung ganon, kung hindi niya nabangga ang sasakyan ni Lolo. Baka si Lolo ay... Tama, ito yung kapalaran. Tayo ay. Nagkataon lang na nakilala siya at nakatakas sa malaking sakuna. Kaya, Lolo. Sino ba talaga siya? Naalala ko, sabi ng pamilya Tang. Yung nakabangga kay Lolo Zhao ay ang kanilang young master. Oh, at nalaman ko, kaninang hapon, buong pamilya nila ay pumunta sa Kaisar Casino para maglaro. Bilis, tulungan niyo akong tumayo. Dadalawin ko siya ng personal na may daladalang malaking regalo. Lolo, sabi ng doktor, kakatapos mo lang ng operasyon, kailangan mong magpahinga. Huwag kang bababa sa kama. Ako na ang pupunta, Lolo. Maghahanda ako ng 10 bilyong regalo. At dadalawin ko siya ng personal. Ang diwata. Ang huling 2 beds na pangligtas ng buhay ay sinira nila mismo. Ang swerte ng pamilya Tang ay nawala na. Dumating na ang malas. Tapos na talaga. Ang aming pamilya Tang. May Yuchen, ang pinili ng kapalaran, at ilalabas namin. Ang lahat ng kayamanan namin. Nanay, tatay, itong ika-10 laro, ako na ang magdediyal. Bilang pinili ng kapalaran, ang pamilya Tang ay siguradong mananalo at magbibigay ng karangalan. Straight, Chairman Chen,
straight ang labas. Hahaha, paano tayo matatalo nito? Pagkaraan ng 10 segundo, ang pamilya Tang ay nawalan ng lahat. Kalokohan. Sige. Kung ganon, ipapakita ko sa inyo. Ano ang tunay na kapangyarihan ng pinili ng kapalaran? Three of Hearts. Paano possible? Bakit Valo? Wakas na. Ang kantang ay wakas na, hindi lang. Nawala ang pag-asa para bumangon, baka. Maging katatawanan na ng buong Jiangcheng. Imposible. Hindi pwede, huwag ninyong kunin ang mga ito. Ito ang puhunan ko para makabangon. Puhunan, tatay. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang gagawin ninyo? Naubos na ang pera ng angkantang. Wala na kaming natitira. Ano pa ang gusto ninyo? Batas ng sugalan, tanggapin ang pagkatalo. Gusto niyang agawin ang aking panalong chips. Paano ito dapat isettle? Bakit ako ang anak ng kapalaran? Paano kayo nanalo ng ganito kadali? Sa palagay ko. Sa palagay ko, kayo ang nagdaya. Sinasabi mo, ako ang nagdaya. Kumuha ng kutsilyo. Hindi ko sinabi, ano ang ginagawa ninyo. Mahuli sa akto, walang ebidensya, naninira ng puri. Sundin ang batas ng mundo, ay hindi. Acht. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Hayaan mo silang pumutol, anak ka ng kapalaran, hindi ka masasaktan. Tatay, Yu Chen, ito lahat ay pagsubok ng kapalaran. Maniwala ka sa tatay, tiisin mo, magiging maayos ang lahat. Ang matandang ito. Kung anak ka ng kapalaran, alam ko, hindi pwede, hindi ako pwedeng maghintay na mamatay. Kuya, tulungan mo ako, hindi ba't napakagaling mo? May paraan ka, DBA. Oo Yingran, tulungan Montag si Yuchen. Basta may ligtas mo siya, handa akong magsakripisyo. Sasabihin ko sa'yo, Tang Jingran, mas mabuting sumaklolo ka na. Kung hindi, kapag yumaman si Yuchen, wala kang makukuhang kahit piso. Sarili mong kasalanan at wala na akong kinalaman sa angkantang. Wala na kaming koneksyon. Tang Yingran, gago ka. Yu Chen ang kapatid mo, talagang hindi mo siya tutulungan. Ang ingay. Akala Montag ba palengke ito, bata. Huwag kang matakot, huli na ang lahat para humingi ng tawad. Dapat tatlo, hulihin sila, tatay tulungan mo ako, sabi ko na. Ang anak ko ay anak ng kapalaran, hindi siya masasaktan. Yuchen, magiging maayos ka. Pagpalain ang aming pamilyang Tang. Ngayon, bakit palaging may masamang pangyayari na nagbabanta sa buhay? Grabe naman ang kasamaang palad na ito. Ito lamang ang simula. Sa madaling panahon, ikaw ay papunta sa tulaya. Para magkita-kita kayong muli. Tigilan mo ang iyong masamang pangungusap. Dumating na ang anak na babae ng pamilyang Zhao. Ang mayamang si Zhao Yuran. Bakit siya pumunta? Baka narinig niya na si Yuchen namin ay anak ng swerte. Kaya't nagpunta siya para mag-alok ng kasal. Tama. Kahit maubos ang lahat ng ari-arian. Basta't nandito si Yu Chen,
maaari pa rin tayong umasa sa malaking pamilya tulad ng Zhao. Madali na lang ang pag-isenso. Totoo ba ang sinabi ni tatay? Ako nga ba talaga ang anak ng swerte ng pamilyang Tang? Ngayon ay magbabago na ang kapalaran. Sino ang binata ng pamilyang Tang? Ako ang binata ng pamilyang Tang. Bingi ka ba? Hindi mo ba nakita? Personal na dumating si Binibining Zhao. Iligtas tayo. Bakit hindi mo pa ako bitawan? Pwede kong tanggapin ang alok ng pamilyang Zhao, pero hindi ko alam kung ano ang handog ng pamilyang Zhao kay Yuchen. Gaano karami? Ikaf. Binibining Zhao, 1 bilyon lang ang kailangan ko. Basta't nandito si Yuchen, pwedeng dumobol ang halaga. Madali na lang. Kapag nabawi na natin ang perang dapat sa atin, ako ang magpapasya na pakasalan ka ni Yuchen. Tama. Sa tulong ng anak ng swerte naming si Yuchen, ang pamilyang Zhao, tiyak na lalo pang giginhawa ang negosyo. Kasal. Tama. Hindi ka naman dito para sumipsip sa akin. Ano ka ba? Para mag-alok ng kasal sa akin. Ito. Ngayon lang ako pumunta. Para hanapin ang salarin na bumangga sa lolo ko. Matagal na naghirap ang lolo ko sa ospital. Kuya, kahit na ikaw ang kumuha ng manibela, kaya nasaktan si Lolo Zhao. Pero, handa akong pumalis sa iyo sa parusa. Walang sinumang pwedeng umapi sa kuya ko. Siya ang anak ng swerte na binanggit ni lolo. Gusto kong makita. Ano pinagana ng kanyang uli? Sa aking tagapagligtas na Zhao. Huwag mo akong hawakan, nakakadiri ka. Kuya, kung may kahit kaunting utang na loob ka pa sa pamilya Tang, magpakumbaba ka na agad kay GNG, Zhao. Gusto mo bang madamay pa ang mga magulang na nagpalaki sa iyo? At lagi mong sinasabing malapit nang magwakas ang pamilya Tang. Sa tingin ko, ikaw lang ang nagdadala ng malas. Isang walang utang na loob na pabigat lang. Dapat noon pa, hindi na ako pumayag na ampunin ka ng lolo. Tang Jingran, kung tunay kang lalaki, harapin mo ang mga ginawa mo. Ang pamilya Zhao ay may dakilang pag-ugali. Hindi ka nila pahihirapan bilang isang estudyante. Natupad ko na ang pangako ko sa matanda. Kaya wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Tang. Kayo naman. Payo ko sa inyo kung ayaw ninyong mas mahirapan. Aminin na ninyo agad ang kasalanan ninyo. Aminin? Kayo ang may gawa sa pinakamayaman, ano? Ang kinalaman namin doon? Igilan mo na ang pagdadahilan. Pumunta ka na sa pamilya Zhao at humingi ng tawad. Mga tanga. Ano na naman ito? Tumigil ka. Kulok lang, walang ulan. Walang nangyari. Ito ba ang sinasabi mong katapusan? Mukhang ikaw ang may dala ng malas, bungangera. Oo nga, bakit walang nangyayari? Hindi naman siguro tayo niloloko ni Tang Jingren? Hindi dapat, kanina lang ay sinabi niya. Talagang matatalo ang pamilya Tang. Hindi pa dumarating ang panahon. Ang kanilang masasayang araw ay may 10 segundo na lang. Tang Jingran, 10 taon kang pinalaki ng mga magulang. Bakit ganito ka kasama? Tang Jingran, wala kang puso. Ziege. Karma. Titingnan ko kung saan ang sinasabi mong karma. Tang Jingran, tapos na ang 10 segundo. Ano pa ang masasabi mo? Ano ba ito? Narito ako ngayon kung may lakas ka. Ipadama mo sa akin ang malas. Yinghe. Ang buhok monta. Buksan ang ilaw. Zimis.
Masamang kapalaran. Aalisan kayo ng 30 taon ng buhay mula ngayon. Mapuputing buhok. Tatay, nanay, ate. Kayo. Ang mukha kao. Ang sinabi niya, totoong nangyari. Siya talaga ang pinagpala, ang tagapagligtas ng pamilya Zhao. Siya ang minamahal ng kapalaran at siya rin ang pinagmulan ng yaman ng pamilya Zhao. Sinabi ni Lolo noon sa tulong ng tagapagligtas sa loob lamang ng isang buwan. Naging pinakamayaman sa Jiangsheng, pangalawa sa buong bansa sa ikalawang taon. Pangatlong taon, pumasok sa Forbes Rich List, Top 20. Pero nang umalis ang tagapagligtas, humina ang Zhao. Kahit ang aking mga magulang ay namatay sa aksidente sa eroplano. Ginamit ni Lolo ang lahat ng paraan para lang mapanatili, may ganitong kapalaran. Siya talaga ang supling ng tagapagligtas ng pamilya Zhao. Totoo ang sinabi ni Jingran. Pero nitong mga taon, siya ay patuloy sa kanyang paraan, pinoprotektahan ang pamilya Tang. Ngayon, nabasag ni tatay ang rosaryo. Natupad ang malas. Ang mukha kao. Coincidence. Tiyak na coincidence lang. Tang Yingran. Ano ba ang ginawa mo sa amin? Alisin mo agad. Gusto mo pa bang bumalik sa pamilya Tang? Jingran, hindi ako naniniwala. Kung mawawala ka sa pamilya Tang, mamamatay lahat. Malaking sakuna. Oo. Tama, nagsasabi pa na siya ang pinagpala. Pero hinana pa rin siya ng pamilya Zhao para pagbintangan. Dai ba, Miss Zhao. Zhao Yuran, hindi mo magagawa. Binibini Zhao, ang hayop na. Ang pamilya Tang. Dumaan lang ako. Ako. Huwag mong isipin na dahil maganda ka. Hindi kita kaya saktan. Ang Zhao Group may daladalang toneladang ginto, 10 estate. 22 ang Zhao. 51% ng shares. Malugod na pagbati sa pagbabalik ng tagapagligtas ng Zhao. Malugod na pagbati sa pagbabalik ng tagapagligtas ng Zhao. Tagapagligtas ng Zhao. Binibini Zhao, nakakamali KBA. Tang Yingran. Siya ang batang ulila na iniligtas ng lolo ko noon. Isang ulila. Paano siya magkakaugnay sa Zhao? Anong koneksyon? Narinig ko na ang Zhao ay nagsimula sa kawalan. Isang tao lang ang tumulong sa kanila hanggang sa umabot sa ganito. Pero bigla na lang nawala ang taong iyon. 18 taon silang naghanap. Maaming donasyon ang ginawa, pero wala pa ring balita. Ganun ba katiyak si Zhao Qianyin? Baka namanan ng anak ang utang na loob ng ama? Si Tang Second Young Master ang supling ng taong iyon. 18 taon. Ngayon, 18 rin ang edad ni Jingran. May ganito bang malalim na ugnayan sa Zhao? Hindi. Miss Zhao ay ikaw. Mali ka talaga. Siya ang bumangga sa lolo ko kaya nasugatan. Paano siya magiging tagapagligtas ng Zhao? Salamat kay Jingran na nabangga ang lolo ko. Dahil doon, nakapagpatingin siya sa ospital. At doon nalaman na late stage cancer pala. Kung na-delay lang ng 10 araw o 2 linggo, baka. Wala nang pag-asa. Ano? Aksidente pero nakatulong pa? Mukhang nakita na talaga ng Zhao ang kanilang swerte. Kung hindi nila nakikilala ang halaga mo sa Tang family, sumama ka na lang sa akin sa Zhao. Gagawin naming lahat para sa iyo. Ibibigay namin ang pinakamataas na pagtrato. Talaga, Beng. Supling ng tagapagligtas ng Zhao? Ang biyaya ng Zhao ay umabot hanggang dito. Ang itinakwil ng Tang family ay nagkaroon ng pag-asa sa Zhao. Nagbago ang kapalaran. Sa nakaraang buhay, ginawa ko ang lahat para sa utang na loob kay Lolo Tang. Pero ang naging kapalit ay kamatayan. Ngayong nabuhay muli, oras na para alamin ang totoo sa Zhao. Tungkol sa aking pinagmulan. 2 taon akong mas matanda sa iyo. Kaya tatawagin kitang kapatid. Halika, kapatid, sumama ka sa Zhao. Maligayang pagdating sa swerte ng Zhao. Tapos na ang ugnayan ko sa Tang family. Sasama ko sa iyo sa Zhao. Jingran, kapatid, uuwi na tayo. Siya talaga ang hinanap ng Zhao sa loob ng 18 taon. Ang tagapagligtas. Tang family, nagkamali kayo ng desisyon. Ngayon, nawala na ang inyong swerte. Kung naipanatili ko lang siya noon, dala ang kaunting utang na loob sa Zhao, ang inyong pamilyang Tang ay matagal nang yumaman na sana. Baka naman. Ang lahat ng sinabi ni Tang Jingran ay totoo. At ang pamilyang Tang ay talagang malapit ng magwakas. Napakasama ng swerte. Palayasin na ang tatlong ito. Huwag nang dumihan pa ang aking kasino. Alis na kayo.
Ang galing ng barberong ito, tingnan mo ang itim na buhok na kinulayan. Parang natural na itim. Ano bang anak hindi suyat? Si Tang Jingran ay isang malas lamang. Kahit na ang kanyang ninuno ay tunay na tagapagligtas ng Zhao. Dahil sa kanyang kapalaran na puno ng kamalasan. Sa loob ng isang taon, tiyak na mawawasak ang Zhao. Tama. Dahil sa kanya, ang ating pamilya ay naghirap na matay. Agating S.A. Zhao, hindi rin sila magiging maayos. Kung gusto niyang bumalik, hindi namin siya tatanggapin. Pero, paano kung totoo ang lahat ng sinabi ni Jingran? Ano ang gagawin natin? Ano bang totoo o hindi? Si Tang Jingran. Kung talagang anak ng swerte tulad ng sinasabi ng Zhao, ang pamilyang Tang sa loob ng 10 taon, ay dapat nang naging numero 1 sa Asya, o maging pinakamayaman sa buong mundo. Tama. Ang swerte ng pamilyang Tang ay nagsimulang gumanda nang dumating si Yu Chen. Wala itong kinalaman sa kanya. Pero Linlin, Si Yu Chen ang tunay mong kapatid. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay patay na tayo ngayon. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ano ang sinasabi mo, Tak? Jingran, simula ngayon. Ito na ang iyong pangalawang tahanan. Kung mayroon kang anumang hiling, sabihin mo lang sa akin, tutuparin ko ito. Salamat. Habang nandito ako, ang Zhao ay hindi magkakaroon ng anumang problema. Ang dragon ay bumalik sa karagatan. Siya kaya ay tunay na pinagpala ng langit. Magpahinga ka muna dito, may ihahanda ako. Engan, Binibini, nalaman namin na sa loob ng 10 taon. Ang pamilyang Tang ay patuloy na may maliliit na problema. Ngunit, sa tuwing sila'y nasa panganib, nakakaligtas sila. At ang kanilang pag-unlad ay napakabilis. Sa palagay mo, ito ba'y dahil sa binata? Sino ang nakakaalam? Pero sa ngayon, mukhang may posibilidad. May sasabihin ako, ang paglipat ng shares ay napakalaking bagay. Ang board of directors ay malamang na hindi sang-ayon. Bukod pa, hindi pa napatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Kung biglaan natin ipangako ang malaking benepisyong ito, baka Ayon kay Lolo, dapat siyang tratuhin ng may pinakamataas na pamantayan ng paggalang. Naniniwala ako na maunawaan ito ng mga miyembro ng board. Pero, Kung ayaw nilang maging disente, ako na mismo ang kikilos kasama ni Lolo. Upang gawin silang disente. Tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, naniniwala ako na siya ang kanyang iisaw, ang ating tagapagligtas at karapat-dapat na magmana. Ng malaking kapalaran. pero paano kung nagkakamali tayo? Ayon kay Lolo, ang taong may kapalaran ay nagdulot ng napakaraming swerte sa angkan natin. Totoo man o hindi, malalaman natin agad. Hoy, young miss, ang approval para sa proyekto sa Binhay Development Zone ay naaprubahan na lahat. Pwede na tayong magsimula. Ang proposal na ito ay nakatingga ng halos kalahating taon. Di pa siya nakakauwi ng 10 minuto na aprubahan na agad. Talagang taong may kapalaran siya. May 1 milyon sa card na ito. Ito ang iyong allowance para sa buwang ito. interesting itong si Emma Zhao. Mukhang suplada pero mabuti pala ang ugali. Bukod pa rito, inutusan ko na habang nandito ka sa angkan namin, tiyak na tatratuhin ka namin ng may pinakamataas na pamantayan. Ang tsaa ay dapat na Hui Mountain 5 Blessings Dahong Pao. Ang damit naman ay dapat galing sa Savile Row, Stabal o Zegna. Naku, noong panahon ni Lolo, ganyan lang ang trato. Sa mga head of state, swerte talaga ng batang ito. Tungkol naman sa pabango, Guerlain Imperial. Idilip de Colog lang ang meron kami, pero sapat na ito para sa iyo. Nasaan ang hinihingi ko? Heto, purple sandal with golden beads. Ang mga beads ay gawa sa rare purple sandalwood mula sa Indian Imperial Workshop. Ayon sa sabi-sabi online, isa sa Forbidden City, isa sa akin. Malaki ang angkan ng Zhao, kaya mas malaki rin. Ang kanilang karma kumpara sa angkan ng Tang. Buti na ang aming mabuting gawa sa Zhao, kaya malaki ang kanyang good karma. Gamit ang bed na ito, maaari na akong magsagawa ng ritual para lubos na protektahan ang angkan ng Zhao.
Hoy, hindi ba sinabi ko na huwag kang tatawag? Kuhalan. Yung miss, mas mabuting dalhin mo ang mga tao at pumunta agad sa ospital. Mukhang misdiagnosis ang sakit ng iyong lolo. Anong misdiagnosis? Hindi ba't sinabi nila na early stage cancer ito? Nakita ko pa ang CT scan. Bakit biglang naging misdiagnosis? Basta't mabuti ang trato sa kanya, ang kanyang kapalaran, ay makakatulong sa angkan ng sahaw. Ganun lang kasimple. Ano ang sinasabi Montag? Boss Ma, sa wakas ay nagbago ka na rin ng isip. Sabi ko na nga ba, ang mga paninda ng pamilya Tang sa Jiangcheng ay ang pinakamahusay. Tama, pero kailangan mong magmadali. Isang malaking order na 100 milyon ito. Maraming tao ang nag-abang. Si. Boss Ma, hintayin Montag ako. Pupunta na ako agad. Aba, sabi ko na nga ba. Si Yuchen ang tunay na. Sugo ng swerte ng pamilya Tang. Tingnan Montag, pag alles lang ni Tang Yingran. Dumating na agad ang swerte, 100 milyon na order. Kapag nakuha natin ito at papuntahin natin si Yuchen sa sugalan, makakabawi tayong lahat. Tama, habang nandito ako, hindi babagsak ang pamilya Tang. Tungkol naman kay Tang Jingran, ang malas na iyon, dapat na talaga siyang umalis. Trotzdem. Anak, salamat sa ngalan ng pamilya Tang. Kung hindi dahil sa iyo, nalilinlang pa rin ako ng batang iyon. Paano ako makakaranas ng magandang buhay na ito? Tama. Sa mga taong nandito, si Tang Jingran, palagi tayong nahihirapan. Kailan tayo naging maayos? Kung hindi dahil, sa mga ninuno natin, baka tayo na ang nahila pababa ng gago. Na iyon. Paano tayo abot sa pagbalik ni Yuchen? Tatay, nanay, ngayon ay bumalik na ako. Sa akin, ang sugo ng swerte na nandito. Ang pamilya Tang ay tiyak na babangon. At magiging isang pangunahing pamilya. Magaling. Talagang dugong tangka. Mas mabuti talaga ang tunay na anak, hindi tulad niya. Ngayon, napahiya tayo ng malaki. Sige, boss may naghihintay. Puntahan na natin siya. Yuchen. Tatay, mauna na ako. Naku, miss, may malaking problema. Xingye Road. May pagguho ng lupa. 15 sasakyan ang natabunan, walang nakaligtas. Hindi biya ito. Ang lugar kung saan tayo nagkaroon ng aksidente kanina. Kung hindi dahil kay Jingran, na sumingit sa manibela, na halos hindi tamaan, nandoon pa rin tayo. Naghihintay sa insurance. Baka tayo rin ang natabunan. Ano? Pagguho ng lupa sa Xingye Road. 15 sasakyan ang nalibing. Walang nakaligtas. Kung hindi si Tang Jingran, hinila ang manibela, mamamatay tayong lahat. Bago tayo umalis kanina, pinayuhan tayo ni Jingran. Huwag magmaneho. Pero hindi tayo naniwala, muntik na tayong mamatay. Baka totoo lahat ng sinabi niya, pinoprotektahan niya tayo. Pinoprotektahan ang pamilya Tang. Ate, magkano ba ang binigay niya sa'yo para ipagtanggol mo siya? Pero lahat ng sinabi niya ay nangyari. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, natalo sa sugal, pati na. Si Bathala ay nasa kanyang panig. Baka. Kailangan nating hanapin siya, kung hindi. Ate, nababaliw ka sa pagmamahal. Ano ang sabi sa balita? Sa Xingye Road, pumutok ang lumang tubo, pero walang nasaktan. Tama, sa tingin ko. Ito ay pakana niya kasama ang media. Gusto niya tayong takutin, para makuha ang tiwala mo at ng mga magulang, at tuluyan. Akong mapalaya sa pamilya Tang. Ang pagsisikap ng ilang henerasyon ng pamilya Tang, hindi masisira dahil lang sa ilang salita niya. Et makavatak-vatak. Pagkatapos umalis ni Tang Jingran, agad tayong nakakuha ng malaking kontrata. Sino ang tama? Linlin, hindi mo pa ba nakikita? Sige. Alis na rin ako. Tagay, sana maayos ang biyahe ni Papa. Dumating ang reporter ng Provincial TE, 1 minuto ang nakalipas sa lugar ng sakuna. Kumpirmadong 30 ang namatay at 12 ang nasugatan sa pagguho. Ang pamilya Tang ay nagbabago. Itinaboy ang malas. Tiyak na ay senso tayo. Sikapin nating makuha ang kontrata at mabawi ang lahat. Tagay.
Nanay, Malas. kasalanan ng gago na yon. Umalis na nga, hindi pa tayo pinalad, pinapahirapan pa tayo. Baka dahil umalis si Jingran. Nawala ang swerte ng pamilya Tang, kaya tayo. Linlin, si Yuchen ang tunay mong kapatid, ang salot na yon. 10 taon sa ating pamilya, kailan pa? Nagpakita ng lubos na pagsunod? Ate, kung siya ang pinagpala. Ako ano? Kahit ikaw, ayaw mo na ba sa akin sa bahay na ito? Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Ed. Linlin, hanggang gayon. Pinagtatanggol mo pa rin ang salot na yon. Tama. Si Tang Jingran ang nagsipsip ng dugo ng pamilya Tang. Sa loob ng 10 taon, kapag nawala siya, saka lang darating ang swerte ko. At itataas ang pamilya Tang. Tama. Magandang balita ang pag-alis niya, Nay. Hayaan mo siya. Tayo, pipirma na lang ng kontrata. Tingnan natin kung gaano katagal makakayanan ng pamilya Zhao. Natanggapin siya. Maling diagnosis. Sige, pupunta na ako. O, ang mga gamit mo, ipinahanda ko na. Nasa kwarto na lahat. May kailangan ka pa ba? Tawagan mo lang ako anytime. Jingran, bunso. Ano na nangyari sa'yo? Hindi ka dapat lumabas ngayon. Samahan kita. Amin ang ospital. Siguro naman walang mangyayaring masama. Ikaw ba'y laging malas simula bata? Paano mo nalaman? Itong mga nakaraang taon, nagsilbi ka ng tapat sa pamilya Zhao, dinala mo ang lahat ng karma. Ngayon, mukhang haharapin mo ang isang malaking panganib. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ako ang sasalo ng lahat ng kapahamakan. Dalhin mo ako sa ancestral temple ng Zhao. Pagkatapos ng ritual, lahat ng masasama ay aking pipigilan. Esan. Pagtatala ng hula. Simula. Pagpatak ng dugo. Qian Yuan Heng Lizen, Kun Hao Zhe Wuling, Qian Yu Wuyen. Ang swerte ng Zhao ay titipunin. Tapos na ang ritual. Hala, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Ito na ba ang pakiramdam ng swerte? Ang swerte ng Zhao, nakakonekta na sa akin. Pero ang tatlong panganib mo, napakabigat ng karma. Sa mga critical na sandali, kailangan mo pa rin ng tulong ko. Tara na. CJ, Malapit na ang kasal namin ni Yura. Bakit parang laging wala sa bahay ang inyong dalaga? Hindi man lang sumasagot sa tawag. Itong mga araw na ito, abala ang dalaga sa mga mahalagang bagay ng pamilya. Abalang-abala siya ng husto. Ano bang mas mahalaga pa sa kasal namin? Zenozia? Taga-saan? Ayon sa dalaga, iyon ay anak ng isang taong naging malaking utang na loob ng pamilya Zhao. Nawawala siya sa loob ng 10 taon, at kamakailan lang siya nakita ng matandang Zhao. Anak ng isang taong naging malaking utang na loob ng pamilya Zhao. Nawawala sa loob ng 10 taon. At ngayon lang nakita? Zeus, ang timing Nitong mga nakaraang araw, abala ang dalaga sa pagkasikaso sa taong iyon. Sa lahat ng bagay, ano ang? Nagawa niya para sa kanya? inilagay siya ng dalaga sa pinakamagandang silid, ang Tianzi Haofang. Lahat ng pangangailangan niya ay pinakamaganda, at narinig ko pa, nabalak ng matandang Zhao na ibigay sa kanya ang kalahati ng shares ng Zhao bilang regalo. Ano? Siyan si Yi Haofang? Kalahati ng shares? Kahit ako hindi pa nakakapasok sa silid na yon. Anong karapatan niya? Nasuri na ba ang kanyang pagkatao? Baka naman isa na namang manloloko na nagpapanggap lang. Nanay, huwag kang mag-alala, dahil ako ang anak ng swerte. Iyak na makukuha natin ang order na 100 milyon. Tama, sa tulong ni Yuchen, ngayon. Walang mangyayaring masama. Ang pamilya Tang, nawalan ng isang malas, pero nakatanggap ng tunay na anak ng swerte. Es Atingen K.O. Malapit na tayo maging pinakamayaman.
Ha ha ha. Baka naman niloloko lang tayo ni Yingran? Si Yuchen pala ang tunay na anak ng swerte. Pinalayas natin siya sa bahay. Pero hindi lang tayo naparusahan. Kundi nagkaroon pa tayo ng mas mabuting kapalaran. Mukhang wala namang panganib. Totoo bang may mangyayari? Sa unahan, parang sasakyan ni Zhao Yuran. HMP, Zhao Yuran. Hindi ba kinuha niya ang malas na iyon? Ngayon, sila naman ang maghihira. Magdadala sila ng ganong malas sa kanilang bahay. Baka maranasan nila ang hirap na dinanas natin noon. Huwag kang matakot. Kasama mo ako, walang mangyayaring masama. Ang daming bakal. Pero wala man lang tumama sa atin. Sabi ko na nga ba, dahil tinanggap mo ako sa pamilya Zhao, ang mga problema mo. Ako na ang bahala sa mga susunod na araw. Jingran, kapatid. Buti na lang nandyan ka. Akay, Tulong. Tulong. May tabi yan? Ano ba talaga ang nangyari? parang yung truck sa harap, mali ang daan. Kaya nagkaroon ng aksidente. Aray. Tingnan nyo yung kotse sa harap. Mas malapit sila, yung mga bakal. Kaamihan tumama sa kanila. Salamat at nandiyan si Yuchen. Kung hindi, baka. Patay na tayo. Buti na lang nandiyan si Yuchen. Kaya hindi ako nasaktan sa vital. Pero sila, siguradong wala silang swerte. Sino ba naman kasing maniniwala sa swerte ni Zhao? Pinilit pa niyang dalhin si Tang Jingran pabalik. Kama na yan. Hindi, nandyan pa si Jingran sa kotse. Kailangan ko siyang iligtas. Sandali. Si Tang Jingran, malas talaga. Si Zhao, dahil kinuha niya, nadamay pa. Kaya nagka-aksidente, buti na lang. Napaalis na natin siya. Kapag nakisalamuha pa tayo, babalik ang malas. Pero, Ate, walang pero-pero. Tingnan mo si nanay at tatay, aray. Hahayaan mo ba silang masaktan ng ganito? Tayo-tayo lang dito. kung malubha si Jingran, hindi natin pwedeng hindi tumulong. Ate, huwag ka nang magdalawang isip. Si Tang Jingran, malas talaga. Kapag pinatulan mo pa, baka hindi na tayo makarating sa ospital. Bilisan mo, hindi ba niya sinabi na swerte siya? Inoprotektahan siya ng langit. Siguradong hindi siya mamamatay. Bilis, kung hindi, mamamatay na si nanay sa sakit. Tang Linlin. Buhay ba niya, isang itinakwil, mas mahalaga pa sa buong pamilya natin? Pinagsama-sama, mas importante pa ba siya? Anak, kapia. Talaga ni nanay at tatay? Siege. Ihahatid ko muna kayo sa ospital. Parang tinik na ang kotse, pero wala silang naramdaman. Talaga bang siya ang anak ng swerte at ako ang malas? Jingran, bunso. Salamat sa iyo. Kung hindi, baka ngayon ay... Ang daming bakal. Napaang tinik ang kotse. Pero wala tayong ni isang galos. Grebe, ang himala talaga. Jingran, bunso. Ikaw talaga ang anak ng swerte. Kung wala ka, hindi ako makakaligtas sa malas na ito. Ang bait mo sakin, karapat dapat ka sa lahat ng to. Ay, ito na lang ang regalo ko sa'yo. Medyo pagod na ako. Ihatid mo muna ako. Sige, uwi na tayo. Yung ta kanina, parang SI Tang Jingran. Talaga bang anak ng swerte siya? Kahit ganun kalala ang aksidente, walang galos? Hindi pwede.
Hindi dapat malaman ng pamilya Tang. Baka kunin nila. Zia papalik. Ang pamilya Tang. Dapat ako lang ang tagapagmana. Oy, Tang, bakit hindi KPA dumarating? Nayinip na si Bosma. may konting aberya, pero okay lang. Pakisamahan mo muna si Bosma. Paparating na ako. Tai. Grabe ang sugat Montag. Pupunta ka pa para pumirma ng kontrata. Paano kung may mangyari pang masama? Walang mangyayari. Kahit pa paano, mas okay tayo kaysa sa anak ng pamilya Zhao. Di biya? Yu Chen. Ipagdasal mong ligtas si tatay sa pagpirma ng malaking kontrata. Pagbalik ka o. May malaking regalo ako para sa inyong lahat. Ha ha ha. Kung si Tang Yingran, talagang anak ng swerte, ako naman ang malas. Pag alis niya, baka hindi na siya makabalik. Ito ang mga pinaghanda ng mga tauhan. Tingnan mo kung may kulang pa, sabihin mo lang. Talagang pamilya Zhao. Ang yaman at kapangyarihan, ibang klase. Kahit mouthwash ay Evian at limited edition na Perrier. Ang mga pinggan ay gawa sa rar na ice flower celadon. Isang piraso lang, mahirap na makahanap ng kapareho. Talagang pamilya Zhao. Talaga bang ituturing siyang Diyos at alayan? Presidente Zhao, ang Fruit Group ng magandang bansa, ay lumapit sa akin para maghanap ng kooperasyon. Nasa eroplano na si M.R. Thompson. At inaasahang lalapag ng 8 oras 10 minuto ng gabi. Fruit Group. Iyan ang pangunahing kumpanya ng teknolohiya sa buong mundo. Hindi tayo dati nagkakaroon ng kooperasyon sa kanila. Kakauwi lang ni Jingran. May malaking negosyo na agad na dumating. Sige, alam ko na. Jingran, kailangan kong bumalik muna sa kumpanya. Si Je. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, ang pamilya Zhao ay magiging sunod kay Jingran sa kanyang kagustuhan. Walang pagkakamali. Opo. Yuran, ang iyong wedding dress. Ikaw na ang bahala sa ating kasal. Ano ba ang meron sa kanya na nagpabaliw kay Yuran? Noong 10 taon na ang nakalipas, ang pamilya Zhao ay naghukay at nasira ang dragon ng swerte. Kaya nagkaroon ng block sa swerte. Kaya noong una, ang diwata ng swerte ay umalis. Kahit maraming mabuting bagay ang ginawa. Malaki ang nawala, hindi na ito naitama. Kaya lalo sumama ang swerte. Ngayon narito ako sa pamilya Zhao. Una kong lilinisin ang maduming hangin na ito. Ikaw, ihanda mo ang insenso at papel para sa ritual. Inutusan Montag ako? Isang araw ka pa lang dito. Hindi mo naman talaga. Itinuturing ang sarili mo na amo ng pamilya Zhao. Ako pa ang maghahanda ng mga kung ano-anong bagay. Sinabi ni Yoran, lahat ay susunod sa akin. Natutupad sa utos ko. Ihanda mo ang mga kailangan ko. Para sa ritual, para sa pamilya Zhao. Linisin natin ang malas na ito. Ginong Tang, ito ang kasintahan ng ating panganay. Ngayon ko ihahanda ang mga kailangan mo. Sandali. Ang swerte ay mahirap unawain. Ang paraang ito ay napakalakas. Baka ang malas ng pamilya Zhao ay biglang bumalik. Kailangan nating maghanda. Ginoong Tang, may iba pa bang utos? Maghanda ng 1 kilo ng dekalidad na agarwood at tubig ng babae. Altar na gawa sa ebony at peachwood para sa espada. Kailangan ay kahoy na tinamaan ng kidlat sa loob ng 30 taon. At kailangan ko rin 50 puro gintong pako para maipako ko ang dragon vein sa ilalim ng lupa. Para sa kapalaran at swerte ng pamilya Zhao. Ziege. May mga tao talaga, akala mo kung sino na porket may kunting kapangyarihan. Walong haya, ang mamahaling agarwood at iglewood. 1 gramo ay 30,000, 1 kilo ay 30 milyon. At yang purong gintong pako, gagawin mong pako lang? Anong ibig mong sabihin? Maamin na akong nakilalang tulad mo, akala mo. Nagpapanggap na ako ng tagapagligtas ng pamilya Zhao. Akala mo makakapasok ka na sa pamilya Zhao at makukontrol mo ang yaman nila. Sabi ka USIO. Ang palakang nasa kanal, palaka pa rin. Kahit anong forma ang gawin mo, hindi ka magiging tunay. Si Young Master Bone at Young Master Tang ay personal na, hinala ni Eldest Miss, at kinilala ng Patriarch bilang mga tagapagligtas. Wag kang bastos. Sinabi lang nila Sa mga nakaraang taon, ang mga nagpapanggap na tagapagligtas ng Zhao, abe libo-libo na. Itong taong ito, hindi pian ka nalalaman ang background. Nagsasayang na agad ng pera.
Mukhang tunay na scammer ito. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Maghanda ka na. Sige. Tumigil ka. Ang pamilya Zhao, kailan pa naging outsider ang nakutos? Young Master Bowen. Ito ay utos pa rin ni Eldest Miss. Si Zhao Yuran ay hindi marunong tumingin ng tao. Ayong mga alila, hindi nyo rin ba alam? Ito ba'y tagapagligtas? Mukhang gang. Isang Diyos-Diyosan ang dinala. Kayong emga. Malaking problema ang narating sa pamilya Zhao. Ako lang ang makakapagligtas sa pamilya Zhao. At may ibsa ng problema. Ang lakas ng loob mo ay. Pero, sa tingin ko, may konting forma ng isang pretty boy. Baka naman ay si Zhao Yuran. Gamit ang dahilan ng tagapagligtas, naghanap ng kabit, Ikaw ang fiant ni Ate Yuran. huli na para makipag-close. Isang scammer na tulad mo. Gusto mong maging malapit kay Yuran? Mas mabuti pang isang tabi mo na yung balak mo. Ang yabang ng salita mo. Mas malala ka pa sa babae sa pagkaselosa. Taong tulad mo. Hindi ka dapat maging nobyo ni Ate Yuran. Ikaw. Ano ba ang alam mo? Ang lakas ng loob mong utusan ako. Sige, ngayon din ipapakita ko sa'yo kung sino ang hindi dapat galitin sa bahay na ito. Sino talaga ang pinakamasamang galitin? Ay naku, lahat yan ay dahil kay Tang Jingran na. Walang utang na loob na anak. Ang gulo niya, ako pa ang nadamay. Nanay, paano mo nasabi yan kay Jingran? Hindi siya ang may kasalanan. Hindi naman siguro ako ang may malas, di ba? Kamag-anak ng pasyente sa kama 21. Lumabas tayo sandali. Doktor, kamusta po ang nanay ko? Doktor, ano ba talaga ang kalagayan ng katawan ko? Sabihin mo na ng diretso. Lahat ng iyong mga pagsusuri ay nagtuturo sa isang konklusyon. Hindi na gaanong oras ang natitira. Kansa sa utak. Puling yukto. Ito. Paano ito nangyari? Doktor, baka nagkamali kayo. Sa nalalabing oras mo, gawin mo na ang gusto mong gawin. Hindi na kailangang mag-diet. Uminom lang ng gamot sa sakit ayos na. Masama ang balita, President Su. Natuklasan ng Lee Group. Wala tayong permit sa operasyon, kaya kinansela nila ang kontrata. At hinihingi pa nila ang penalty, hindi bababa sa 30 milyon. Saan tayo kukuha ng 30 milyon ngayon? Masama ang balita yung miss, ang gusali natin, nasira habang ginagawa. Hindi bababa sa ilang tao ang namatay. Kinasuhan tayo ng pulisya. Hindi matukoy kung kailan matatapos. Ang pamilya ay humihingi ng 100 milyon na bayad. Parang may sumpa ang pamilya natin. Ang pamilya nating Tang. Wala na. Si Tang Jingran, ang sanhi ng malas, na pinalayas na natin sa pamilya Tang. Bakit biglang gumuho ang gusali? Sinabi ni Jingran, palagi niyang ginagamit ang kwintas ng swerte. Para protektahan ang pamilya Tang, ngayon nabasag ni tatay ang kwintas. Baka totoo nga ang sinabi niya, hindi siya nagsinungaling. Hindi. Nakataon lang, uun nga pala. Hindi ba pumunta si tatay para sa kontrata na 100 milyon? Paano naging si Tang Jingran ang pinagpalang anak, nanay, ate, maniwala kayo sa akin. Hindi. Hindi naman siguro, masamang balita na naman. Hindi pwede, ako na. Mrs. C, pinilit ni President na isama si tatay para tingnan ang ating bahay. Ang bagong gusali, ngunit bumagsak ito at silang lahat ay nabaon sa ilalim, hindi alam kung buhay o patay. Wala na. Ang pamilya Tang, tuluyang nawasak. Ang mga taon nating ito, talagang malaking pagkakamali. Si Jingran sa mga nakaraang taon, ay laging kumakalinga sa pamilya Tang. Nang umalis siya, nagkaroon ng malaking kapahamakan ang pamilya Tang. Hindi pwede, kailangan kong kunin ulit si Jingran. Paano naman yun? Hindi. Bakit? Ano ba ang pakaimuntag? Bakit lagi mo kaming pinipigilan? Nakunin siya. Nanay, lahat ng ito ay coincidence lang. Ako ang tunay na swerte ng pamilya Tang. Kayong lahat, hindi na ba kayo naniniwala sa akin?
Ano ba ang tama at mali dito? Subukan na lang natin. Kung si Jingran talaga ang swerte, hindi ba't ibinibigay natin ang magandang kinabukasan sa iba? Tama. Kailangan siyang kunin para sa pamilya Tang. Para sa tatay ninyo, kahit anong halaga. Ito ang aking rosaryo, mula pa noong bata ako. Sabi ng nanay ko, ito ang magpoprotekta sa akin. Bakit bigla na lang itong nagkawatak-watak? Sabi ko na. Ang pamilya Zhao ay nasa panganib, ako lang ang swerte. Ang makakapagligtas sa inyo, kaya respetuhin mo ako. Katava-tava. Noong una kitang makita, nagkawatak-watak ang aking rosaryo. Kang isang malas na ipinadala ng kalaban. Upang tuluyang wasakin ang pamilya Zhao. Ginong Bovin. Ito ay personal na dinala ng Ed. Siya ang tagapagligtas ng pamilya Zhao. Tagapagligtas. Ebidensya? Walang patunay, pero dinadala mo pa rin ang isang walang kwenta. Sa ating bahay, mas mabuti pang umalis ka na. Kapag may nakitang mali sa iyo, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Ano ang tingin mo, Montag? Hindi ka karapat-dapat uminom ng premium tea na ito. Hindi ka rin karapat-dapat gumamit ng mamahaling banga. Hindi namin tinatanggap ang mga impostor. Kapag ako ay umalis, ang malas ng pamilya Zhao ay hindi na mapipigilan, maghintay ka na lang. Kunin ang mga labi ng pamilya Zhao. Ano ka, Bea? Sasabihin mong mamamatay ang lahi ng Zhao? Alam mo ba kung nasang pwesto ang Zhao sa Forbes? Probinsyano. Malalim ang ugnayan mo sa pamilya Zhao, kaya una kang maapektuhan. Sa paningin ko, pareho lang kayo ng tatlong tao. Huwag kang magmalaki. Emga tauhan. Itapon ninyo ang lalaking ito. Yang Master Bowen, hindi pwede. Hindi na ba ako pinakikinggan? Yang Master Bowen, tumahimik ka. Kung ayaw ninyong galawin siya, ako ang gagawa. Hinampas Montag ako? Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ang pamilya Zhao, hindi na kailangang manatili. Umalis ka. Lumayas ka na. Pagkatapos kong umalis, kahit magmakaawa ka ng 3 beses, hindi na ako babalik. Ingatan mo ang sarili mo. Young Master Tang. Young Master Bowen. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilya Zhao. Paano ko sasabihin sa iyong miss kung pinaalis mo siya? Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko hahayaang umalis si iyong Master Tang. Sino ang maglakas loob? Mukhang mahina ang aking relasyon sa pamilya. Maging sa nakaraan o ngayon, hindi ako makakapiling ng mga ordinaryong tao. Babalik na lang ako sa mundo. 5 taon na akong wala, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa templo. Ano na kaya ang nangyari? Walang sinumang lalabas para hanapin siya ngayon. Hindi ako naniniwalang mawawasak ang Zhao nang wala siya. Tutubeng mavawasak kami? Yung Master Tang, hindi ka pwedeng umalis. Kung alis ka, paano ang pamilya Zhao? Palayasin mo siya. Hindi ako naniniwalang masisira ang daang taong pundasyon ng Zhao. Dahil lang sa isang salita niya. Young Master Bowen, bakit biglang kumulo? Malalim ang ugnayan mo sa pamilya Zhao, kaya una kang maapektuhan. Sa paningin ko, pareho lang kayo ng 3 tao. Baka naman. Totoo ang sinabi niyang Master Tang. Malapit na magkaroon ng malaking problema ang pamilya Zhao. Bilisan niyo. Tumawag ng 120. Yingran. Jingran, alam na ni ate ang pagkakamali niya. Hindi dapat ako nagduda sa'yo, at nagdulot pa ako ng hirap sa'yo. Yingran. Maawa ka sa amin, sumama ka na kay at pabalik sa pamilya Tang. Yingran. Hanggang. Kailangan bang lumuhod ako sa harap mo? Bago mo ako patawarin? Jingran, hindi alam ang kalagayan ng tatay ngayon. May kanser din ang nanay. Kung ikaw talaga ang pinagpala, bumalik ka na sa pamilya Tang. Iligtas mo kami. Alam na namin ang pagkakamali namin, Jingran.
Hoy, butihing tagapangasiwa. Ano ang nangyari? Pagkapaalis lang ni Ginoong Bowen kay Tangina, bigla siyang tinamaan ng kidlat. Grabe, parang multo. Kidlat sa gitna ng kalsada, tiyak na tumama sa mga taong masama ang ugali sa kanya. Siya talaga ang pinagpala. Hindi pwedeng hindi siya hanapin. Ang nobyo ni Zhao Yuran, nagpakita ng kawalang galang kay Jingran. Ang tindi ng parusa. Siya talaga ang pinagpala. Dapat siyang hanapin agad. Para lang maligtas ang tatay pamilya Zhao. Ginoong Zhao, umuwi na bigla si Ginoong Thompson sa Amerika. Mukhang hindi matutuloy ang partnership. Nabigo ang negosasyon. Hindi dapat ito nangyari, Benjingan tayo. Ang pinagpalang tagapagtanggol. Hindi ba pinakamataas ang kontrato sa kanya? Bakit may masamang nangyari? Hoy, Malaking problema, inatake sa puso si Lolo Zhao. Nakadala lang sa operating room. ano? Lumala ang sakit ni Lolo, dapat 3. Bakit ang malas natin? Hindi ba nakauwi na ang ating tagapagligtas? Siya mismo ang gumawa ng ritual sa ancestral cult ng Zhao. Pinagdugtong niya ang ating kapalaran. Baka, may nangyari sa bahay. Hoy, Naku, hindi maganda ang balita, Binibini. Ang iyong nobyo ay, pinalaya si Jitang, tapos ay tinamaan ng kidlat. ano? Ano ang sinabi ko sa inyo bago ako umalis? Sino ang nagpahintulot sa kanya na gumawa ng kalokohan? Hindi ko talaga siya napigilan. Pero ngayon, nag-aalala ako. Sa mga sinabi ni Jitang bago siya umalis. Baka lahat ng iyon ay magkatotoo. Ano pa ang sinabi niya bago siya umalis? Sinabi niya na puno ng malas ang angkan ng Zhao. At malapit na ang malaking kapahamakan. Sinabi rin niya, na siya lang ang makakaligtas sa angkan ng Zhao sa peligro. Pero si G. Bowen ang pumili sa kanyang umalis. Ano ang gagawin natin ngayon, Binibini? Naku, wala na tayo. Si Lolo ay nasa operasyon pa. Kung hindi natin agad mahanap si Jingran, baka, May isa pang bagay, Binibini. Nalaman namin na noong araw na. Namin dinala si Jitang. Ang angkan ng Tang ay bumagsak. ano ang sinabi mo? Noong araw na iyon, pagkatapos bumalik mula sa sugalan, si Ginang Tang ay tinamaan ng baso sa mata at nagkaroon pa ng aksidente sa daan. Ngayon, kahit ang puno ng kanilang angkan ay nakabaon na sa lupa, hindi pa alam kung buhay o patay. Si Ginang Tang ay na-diagnose PANG terminal cancer. Ang angkan ng Tang ay lubos ng bumagsak. Noong umalis si Jingran sa angkan ng Tang, sila ay nagsimulang magkaproblema. Ngayon na umalis si Jingran sa angkan ng Zhao, baka tayo ay susunod sa kanilang kapalaran. Binibini. Si Tang Linlin ay naghahanap na ngayon ng tao. E tayo? Gamitin mo ang lahat ng paraan kahit anong halaga. Kahit ang buong kayamanan ng angkan ng Zhao. Dapat mahanap natin si Jingran. Opo, Binibini. Sandali. Paalisin mo ang sasakyan para sa akin. Ako mismo ang hahanap. Kay Jingran. Nasan siya? Bakit wala si Tang Yingran? Kasama mong bumalik. Nawawala si Jingran. Pagdating ko sa angkan ng Zhao, narinig ko na ang nobyo ni Zhao Yuran ay pinalayas si Jingran. Ano? Pinalayas? Hindi ba't siya ang pinagpala? Bakit siya pinalayas? Alam ko na, ang palaka ay palaka pa rin, kahit anong gawin. Hindi ito magiging dragon. Si Tang Jingran ay isang malaking Zumpa. Pagdating sa swerte, ako pa rin ang panalo. Kung talagang may swerte siya, bakit siya pinaalis? Nanay, bakit hanggang ngayon ay naniniwala ka pa rin? Kay Yingran? Mula nang siya ay aming pinalayas. Sa bahay, ang dami na nating problema. Hindi pa natin alam kung buhay pa si tatay. Ang pinakamahalaga ngayon Ay hanapin si Jingran agad, para siya ang magligtas kay tatay. Ate, mga pagkakataon lang yan. Huwag kang magpadala sa kanya. Magpadala? Lahat ng nagalit kay Jingran. Ay nakduza. Ang nobyo ni Zhao Yuran. Pagkapaalis kay Jingran, binagyo ng kidlat. Naging uling na ang katawan. Si Lolo Zhao ng pamilya Zhao. Pagkaalis ni Jingran, inatake sa puso. Nabigyan pa ng malubhang sakit na babala. Dahil lahat ng nakasalamuha, ni Tang Jingran, ay nagkaproblema. Maging pamilya Tang o Zhao. Hindi pa kasama na siya'y isang malas. Hindi ko hahayaang. Ibalik ninyo siya. Si Tang Jingran. Wala namang swerte. Malas talaga siya. Lalo na sa pamilya Tang. Tama si nanay. Basta't maniwala at mahalin ninyo ako. Ligtas si tatay. Pero, huwag ninyong ibalik si Tang Jingran. Sa pamilya Tang, kung hindi, iyak na malulugmok tayo. Tama si Yuchen. Nagkaproblema si Lolo dahil nakasama niya. Ang malas na yon at hindi si Yochen. Pero kami, palagi kaming kasama ni Yochen. Kaya nakaligtas kami. Pero nanay, May kanza kana. Tumigil ka. kung hindi dahil kay Yochen, nasa, aksidente na tayo. Linlin. Dapat tayong maging mapagpasalamat. Si Yuchen ang may swerte. Si Yingran? Nawala si Jingran, hindi ba natin siya? Papatulungan? Ate, huwag ka nang magbulag-bulagan. Kapag lumapit ka kay Jingran, maapektuhan ka ng kanyang malas at baka maging dahilan pa ng pagbagsak ng pamilya Tang.
Nanay, kukuha ako ng mainit na tubig para sa iyo. Ang sinasabi mo tungkol sa bed, 26, talagang malas. Kinidlat sa tanghaling tapat. Kinitlat. Nandito rin ang nobyo ni Zhao Yuran. Kailangan kong makipagkita sa kanya. Jingran na manggagamit. Ikaw na ang mabait. Huwag mo na akong pahirapan pa. Ipapadala ko na ang abuloy sa cellphone. Ginong Bovin. Ang ginagawa mo. Baka sakto sa gusto niya. Zeno ka? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ba niya sa iyo? Malapit na ang malaking kapahamakan. Magkakaroon ka ng malaking aksidente. Oo. Paano mo nalaman? Walang kwentang kwento. Siya ay isang malas. Lahat ng nakakasalamuhan niya ay nagkakamalas. Una ang aming pamilyang Tang, ngayon ikaw naman ang gustong lokohin. At Hong Zhao. Malas. Ang tatay Kao, dahil sa kanya, hanggang ngayon ay nawawala. Naubos ang aming pamilyang Tang. Malapit ng mabangkarote, gusto ko na siyang balatan. Kaya. Ako ay kinidlat. Dahil itong tanga ay isang malas, hindi dahil sa wala na akong swerte. At hindi dahil sa ibang dahilan. Kung talagang may kakayahan siya, bakit hindi niya tulungan ang Zhao na magkaroon ng kahit kaunting benepisyo? Sa halip, ang matandang Zhao ay malapit ng mamatay. Ano ang sinasabi mo, Tak? Ano ang nangyari sa matanda? Akakuha ko lang ng balita. Ang matandang Zhao ay nakastroke. Hanggang ngayon ay nasa operating room. Baka. Ay. Huwag hawakan. Ginong Bovin. Pakikiramay. Alam kong itong tanga ay hindi mabuti. Hindi lang niya ako sinaktan. Gusto pa niyang patayin ang lahat ng Zhao. Tama. Ang tatay ko ay naipis sa ilalim ng gusali. Naaksidente ang buong pamilya. Ang nanay ko ay may kanser. Lahat ng ito. Dahil lang sa kanya. Gayon. Si Zhao Daganjin ay handang gawin ang lahat. Para mahanap si Tang Jingran. Kung si Tang Jingran ay babalik sa Zhao. Baka ang Zhao ay talagang malalagay sa panganib. Kung mayroon siya, wala ako. Huwag kang mag-alala. Ako rin ay parte ng Zhao. Hanggat buhay ako, hindi ko siya papayagan. Na tumapak sa Zhao kahit isang hakbang. Tang Jingran, nandito ako. Gusto mo pang sumipsip sa Zhao? Panaginip lang yan. Nahanap na ni Kuya si Papa. Totoo mabuti, uwi na ako. Tang Jingran, ganyan ka lang pala. Kahit wala ka, nagawa ko pa rin iligtas si Papa sa ganoong sitwasyon. At nabuhay siya. Napalayo ako, hindi naabot ng kapalaran. Baka ang Tang at Zhao ay malapit ng magdusa. Umiikot ang mundo. Hindi makatakas sa karma. Sigurado kayo na dito nagtatago si Tang Jingran? Walang duda, nalaman namin. Bago maampon si Ginoong Jingran. Dito siya tumira sa maliit na templong ito. Makinig kayong lahat. Dapat to pa rin ang walang kondisyon. Ano mang hiling ni Jingran? Kahit mawala pa ang buhay, hindi importante. Opo. Kuya. Jingran kuya. Ako ang may kasalanan noon. Pero ngayon, nasa bingit ng kamatayan si Lolo, pakiusap. Sumama ka sa akin para iligtas siya. Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa. Umuwi na kayo. Jingran. Kasalanan ko, hindi ko nasupil ang mga tauhan ko, nagalit ka. Pero, tingnan mo ang tapat kong puso. Patawarin mo ako ngayon. Bago ako umalis, sinabi ko na. Kapag ako'y lumabas sa pintuan ng Zhao, kahit kayo'y lumuhod at magmano ng 9 na beses, hindi pa rin ako babalik. Sa mga nakaraang taon, hindi tumigil si Lolo sa paghahanap. Sa iyong linya, laging gustong ibalik ka sa Zhao. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ng isang pagkakataon ang Zhao. Handa akong ibigay ang lahat ng shares ng Zhao. Ang buong Zhao ay magpapakumbaba sa iyo, hiling lang. Tulungan mo ang aking lolo.
Natapos ko na ang utang sa Tang. Pero ang karma ng Zhao ay hindi pa natatapos. Sige na. CJ, tandaan mo ang pangako mo. Bibigyan ko pa ng isang pagkakataon ng Zhao. Sasama ako sa'yo. Kapatid na Jingran, iuwi kita. Teka, Bawen, bakit ka nandito? Yuran, maniwala ka sa akin. Si Tang Jingran ay isang malas. Hindi magdadala ng swerte sa Zhao. Mga sakuna lang ang dadalhin. Tumahimik ka. Ano ba nang pinagsasabi mo? Sinabi sa akin ng mga Tang, siya ay isang malas. Lahat na malapit sa kanya ay madadamay sa kapalaran. Tumigil ka. Hindi mo dapat binibigkas ang ganyang salita. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Jingran. Ako. S.A. kanya. Dapat ba siya? Lumuhod ka, humingi ng tawad. Yuran. Magkasama tayo mula pagkabata. Hanggang ngayon. Bakit mo siya pinaniniwalaan? Hindi ako? Hindi ako pinaniwalaan? Sige. Sige. Ngayon ko ibubunyag ang totoo niya. Sa Zhao, pinakamaluho siya sa lahat. Kahit sa pagsamba, pinakamaganda ang gamit. Anong klaseng templo to? Ang gulo-gulo. Ginamit pa rin naman niya. Tang, ang konsepto ng karma ay umiikot lang. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Kung sapat ang kabutihan ng pamilya Zhao sa akin, saka ko lang kayo maililigtas. Sa kapahamakan, Pwey. Walang kwenta. Akala mo naniniwala pa ako sa'yo, Mandaraya? babalik sa'yo ang masamang karma. Payo ko sa'yo, magdasal ka na lang para sa sarili mo. Nanay, ate, dumating na ako. Tatay, nasaan siya? Tatay. Wala na siya. Paano nangyari yon? Ako ang pinagpala, tatay. Paano siya nawala? Talaga ang pinagpala? Lahat ng karma ay nasa kanya. Tiyak na mawawala ang tatlo sa pamilya Tang. Ngayon si tatay. Sino naman? Ang susunod? Sino ang susunod? Ako na ang susunod. Nanay, nawala na si tatay. Hindi ko kayang mawala ka rin. Pupunta na ako kay Jingran ngayon. Hihingi ako ng tawad sa kanya. May pag-asa pa ang pamilya Tang. Pero, baka huli na ang lahat. Ako, ang nagsabi kay Young Master Bowen, na si Jingran ay isang mandaraya. Isang malas. Si Bowen, baka nakausap na niya si Jingran. At na-offend ng lubusan. Tiyak na alam niya na ako ang nasa likod nito. Ikaf. Paano mo nagawa ang ganitong malaking kasalanan? Wala na. Ngayon, Kahit dito tayo manatili, abot pa rin sa atin ang karma. Hindi na tayo makakatakas. Hindi tayo dapat tumakbo. Hindi tayo dapat maghintay. Dapat kang magmadali. Magmadali ka at hanapin si Tang Jingran. dapat mauna tayo sa Zhao. Bago maging huli ang lahat. Nanay, sa palagay mo babalik pa ba si Jingran? Ako mismo ang pupunta, kahit hindi niya pansinin ang biyaya ng buhay. Sa 10 taon kong pag-alaga sa kanya, siguradong, mahahanap ko siya. Nanay. Hindi lang niya ako ginawang ganito. Ang pamilya Tang ay nawasak din dahil sa kanya. Simula nang dumating siya sa Zhao, bigla na lang na-stroke ang lolo.
Yuran. Ang daming ebidensya sa harap mo. Hindi mo pa ba napapatunayan na siya ay malas? Tama na. Ano ba ang alam mo, isang dayuhan? Kahit ano ang mangyari ngayon, dadalhin ko pabalik si Jingran. Yuran, ikakasal na tayo. Ang problema mo ay problema ko rin. Lahat ng ito ay para sa... Kung may mga has na bastusin si Jingran, kakanselahin ko agad ang kasal. Mga tauhan, dalhin niyo siya pabalik. Bantayan ng mabuti. Mabuti. Napakabuti, kahit anong sabihin ko ngayon. Ayaw mo nang maniwala, di ba? Mukhang gusto mo siya. Gusto mong palitan niya ang posisyon ko. Yuran, nakikita Montag ba? Siya ay isang malas, lahat na malapit sa kanya ay nakakaroon ng masamang kapalaran. Tumigil ka na. Isa kang tunay na tanga. Nadali ka na ng tunay na malas, hindi mo pa alam. Kalakal ng kabaliwan. Sino PABA ang malas kundi ikaf? Isa kang tanga. Ang ngipin ko. Gamitin mo ang iyong hangal na utak, isipin mong mabuti bago ka pumunta dito. Sino ang humawak sa iyong marangyang katawan? Baka naman. Aray. Huwag hawakan, huwag hawakan. Ginong Bovin. Pakikiramay. Hindi pwede. Ang pamilya Tang ay biktima rin. Anong dahilan niya para lokohin ako? Tama na. Mula ngayon, ang ating kasunduan sa kasal ay kanselado. Si Jingran ang tagapagligtas ng aming angkan na Zhao. Ang paghamak sa kanya ay paghamak sa aming angkan. Umalis ka. Zhao Yuran. Itinutulak mo ang angkan natin sa kapahamakan. Jingran, kung papayag kang sumama sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagmana ng angkan namin. Lahat ng ari-arian, stocks, funds, at real estate, lahat ibibigay ko sa'yo. Zhao Yuran. Nawawala ka na sa sarili mo. Talagang ibibigay mo ang angkan natin. Sa isang dayuhan na hindi Zhao, Ito ang desisyon naming maglolo. Kung wala ang kanyang lahi, wala sana kaming Zhao sa Beijing. Ang lahat ng ito ay dapat sa kanya talaga. Ang pamilya namin ay wala namang iba kundi mga alipin lang na nag-iingat ng yaman para sa kanya. Zalozia. Hindi Montag ba alam? Umalis ka. Anong ginagawa nyo? Itapon nyo na siya. Zhao Yuran. Dahil lang sa isang pretty boy, gusto mo ng tuluyang paghihiwalay ng Bo at Zhao? Kung papayag si Jingran, hindi lang ang kasal natin, pati ang partnership ng Zhao at Bo, ay pwede nating iputol. Ikaf, Payaso, Tang Yingran. Akala mo makakakuha ka ng posisyon ko dahil pretty boy ka lang? Papatayin kita. sarili mong kalokohan ang bumalik sa'yo. Naku anak, umuwi ka agad. May malaking problema. Na-expose ang tax evasion natin ng intern. Nandito na ang BIR at pulis. Naku anak, na-freeze na lahat ng assets natin. Ano na ang gagawin natin? Ano? Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Naniwala ako sa mga sismis at kinain ka. At ngayon, ang Bo Group ang nagdudusa. Pwede ba? Pero ang pamilya Tang, sinasabi mong ikaw ang malas. Yingran, Ah, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi dapat kita pinagdudahan. kuya. Pakyos up. Sumama ka na sa amin pawi. Bakit sila nandito? Malas. Ikaw ang tunay na malas. Ano ba ang pinagsasabi mo? Dahil sa iyo. Hinawakan mo ang balikat ko, kaya ako napapalibutan ng masamang kapalaran. Et ikaf din. Ang nag-udyok sa akin na pumunta rito.
Kaya ako tinamaan ng kidlat. Ano? Ang aking tunay na anak ay malas. Nanay. Maraming bises na, dahil sa akin, naligtas ang ating pamilya. Paano ako magiging malas? Oon ka. Noong nakaraang aksidente natin, Dahil kay Yuchen. nakaligtas tayo. Nanay, ang kotse ni na Jingran. Noon ay tinusok na ng mga bakal tulad ng isang porcupine. Pero ligtas sila. Habang tayo ay muntik ng mamatay. Hindi mo ba ito maintindihan? Ikaf ang malas. Si Jingran ang tunay na swerte ng ating pamilya. Nanay, ako ang iyong tunay na anak. Paano ako magiging malas? Ikaf nga. Mula nang pumasok ka sa Pamilya Tang. Ang Pamilya Tang ay hindi na naging maayos. Una, nawala ang kontrata. Tapos, nawala ang iyong tatay. At ngayon, ako ay malapit nang mawala. Dahil sa iyo, pinalayas namin si Jingran sa ating tahanan. Atlong matandang bagay. Ayoko lang sa kanya, nasabi ko lang ng kaunti. Ikaw ang nagdesisyon na palayasin siya sa bahay. Yingran. Mali ako, anak. Pwede Montag ba akong patawarin gayon? Pwede mo bang talagang panoorin ang Pamilya Tang na mawala lahat? Yingran. Basta bumalik ka lang sa Pamilya Tang. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng kayamanan ng Pamilya Tang. Oo. Yingran. Basta bumalik ka lang para iligtas ang buhay ko. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Titigil na ako sa relasyon sa masamang taong ito. Mula ngayon, ikaw lang ang anak ng Pamilya Tang. Ngayon ka nagsisisi. Huli na. Tao, itapon ninyo sila. Huwag ninyong guluhin ang kapayapaan ng templo. Opo. Ano ang gagawin ninyo? Umalis kayo, lumayas. Yingran, mali ako, anak. Pinag-aral kita ng 10 taon. Paano mo magagawang maging trader? Teka, Umalis ka, masamang tao ka. Linlin, itulak Montag ako. Yingran. Ito ang 2 butil ng rosaryo na nabasag ng tatay mo noon, ako mismo, ang nagpa-bless sa pari. At ipanagawa. Pwede Montag ba akong patawarin? gusto mo bang iligtas kita? Patawarin mo ako ngayon, sumama ka sa akin, sa hinaharap. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Toto ba ito? Sa hinaharap, ang masamang taong ito ay hindi na makikipag-agawan sa iyo. Ibabalik ko sa iyo ang kotse mo at ang pagmamahal namin ay para lang sa iyo. Basta sumama ka lang sa akin. Uwi ako at susulat agad ng kasulatan para iwan siya, itatapon ang masamang taong ito sa probinsya at hindi na makakabalik sa Jiangcheng. Jingran, kapatid. Kung nahihirapan ka, pwede ko silang paalisin agad. Hindi na kailangan. Sasama ako sa iyo sa Pamilya Zhao. Sasama ako sa kanila. Dapat na itong matapos. Ano ang balak mo? Gawin? Yingran. Ang sobra ay masama. Umiikot ang karma. 10 taon ko nang pinoprotektahan ang Pamilya Tang. Ngayon, natapos na ang relasyon. Kung ipipilit pa, ay lalong masasaktan. Yingran. Hindi kita sinasaktan dahil matanda ka, kundi dahil ang buhay mo ay nasa kamay ng langit. Umalis ka na. Nanay. Lolo. Bakit ka umalis sa ospital? Hindi ako mapalagay. Kaya gusto kong makita ang tagapagligtas ng aming angkan Zhao.
Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit, sa isang sulyap lang noong aksidente, ay tiyak ka na sa pagkatao ko? Anak, alam mo bang may mga diwata sa mundo? Nagbibiro ka po, alam ko sa sarili ko. Na isa lang akong pangkaraniwang tao na may kamatayan. Ayon sa alamat, ang mga diwatang mortal ang nagpapatakbo ng kapalaran, at isa ang kanilang lahi. Sila ay may normal na haba ng buhay at itsura. Pero, nang makilala ko ang iyong ama, ay nalaman ko ang isang malaking lihim tungkol sa mga diwata. Ginoong Zhao, kilala mo ang aking ama? Ito ang tagapagligtas ng aming Angkan Zhao. At kasama ng iyong ama noong kabataan. Espesyal ang katawan ng mga diwatang mortal. Ang mga anak ay direktang ipinagkakaloob ng kapalaran. Ayon sa alamat, bago sila mamatay, isaselyo nila ang kanilang kapalaran. Para maipamana sa susunod na henerasyon, at ang ipinamana sa iyo ng iyong ama, ay ang kwintas na iyon. Ibig mong sabihin, patay na ang aking ama sa loob ng mahigit 10 taon? Ang aking muling pagkabuhay ay hindi biyaya ng langit, kundi mula sa kapangyarihan ng aking ninuno. Ginamit na ng aking ama ang lahat. At bago mamatay ay ibinigay ang huling pagmamahal. Anak, ito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Sana paglaki mo ay huwag mo akong sisihin. Anak, ang hirap ng dinanas mo sa pamilya Tang. Pangako ko sa iyo, mula ngayon sa Angkan Zhao, hindi mo na kailangang gamitin ang kapangyarihan ng kapalaran. Kung hindi ka naiinis, tawagin mo akong Lolo. Lolo, siguradong gagawin kitang tagapagmana ng angkan namin, ang Zhao. Lolo, hindi ko naman sinabing papayag ako. Gusto ko lang maging kapatid ni Jingran. Ah, Si. Mula ngayon, ang Zhao ay umaasa na lang sa inyo. Hoy, Ginoong Thompson. Noon, may biglaan akong naging problema, kaya naantala ang ating pakikipagtulungan. Bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad, nagpasya kaming palawakin ang ating pakikipagtulungan. Sana'y magtulungan tayo ng husto. Ang Farmer Tech Enterprise. Gusto nila magpagasto sa akin ng lahat na nakahalaga ng 10 milyon. Ha? At ito pa, matagalan at malalimang pakikipagtulungan, Jingran. Hindi mo ginagamit ang kapangyarihan ng swerte. Bakit may ganito pa rin? Malaking kontrata na naman ang dumating sa atin. Ito, hindi ko kayang kontrolin. Ang mga taong mabait sa akin, maswerte sila. Ang magandang buhay ng angkan namin, ang Zhao. Simula pa lang ito. At ang mga taong may masamang hangarin sa akin, malamang ngayon, nararanasan na nila ang kabayaran. Ginamit ni Jingran ang kapangyarihan ng swerte ng tahimik. Tumulong siya ng napakarami sa atin. Pero tayo, lagi na lang tayong may reklamo. Sarili nating kasalanan. Ito ang kapalit. Iyon ay kayo, hindi ako. Baguhan lang ako sa angkan ng Tang. Hindi ko siya ginamit. Hindi ko siya inalipin. Bakit ako ang dapat magdusa sa lahat ng ito? Bakit? Kung hindi dahil sa iyo, paano kami? Nagkakamali na si Jingran ay isang malas. Paano namin siya pinalayas sa bahay? Ang pinaka dapat magdusa. Ikaf, Tang Yuchen, dapat kang. Ikaf. Doktor, kamusta na ang nanay ko? Kapalit. Ito ang kapalit. Kapalit, lahat ito ay kapalit. Ako si Guanyin, narito ako upang iligtas ka. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong umalis.
Hindi. Hindi pwedeng maging malas. Hindi ko naman siya inaway. Paano ako magiging malas? Papatayin niya ako. Dumating na ang malas. Hey. Narinig ko yung sa pamilya Tang. Yung pinakamaswerte na si Tang Ying'an ay naging magkasama na ng anak na babae ng pamilya Zhao. Ngayong hapon, yung engagement party nila, hindi pwede. Kailangan kong pumunta para makuha yung swerte. Hindi pwede, ako rin pupunta. Hindi pwedeng lahat ng magandang bagay ay mapunta lang sa kanya. Hoy, hintayin mo ako, Lolo. Kayong dalawang gago, hintayin niyo ako. Jingran, yung engagement party natin. Ay malapit nang magsimula. Tara na. Halika, samahan mo ako sa bagong yugto ng buhay.